to God. So, you must plan with God and then receive a right direction and motivation from Him. Kaya nga, if you have the right motivation and right direction, the director will be with you. He's not against you. Ang bal sa Bible, if God be for us, do you know that verse? If God be for us, okay, so, wala sang problema. Ano hambal ni Paul? Ano makapamulag sa akon sa Ginoo? Ano makipaluoy sa akon? Sila yan kay mulon, kinawadon, kahubuon, persecution. Sila yan, nothing can separate me from the love of God. So, if God be with you, then hindi ka ganyan mawasi. You will be under His care. Whether nasa time ka sang trial, whether nasa time ka sang testings, you will feel the comfort of God. All right. Number 4. Start also with the determination to finish whatever plan nga ginhimo nimo. God is a God of finisher. He's a finisher God. Sila nga sa Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pagka si Lord ang nag-umpisa, sila niya galing sa Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you shall surely finish it. Ang bala sa imo, sa balay mo katupad, ang purification process mo, kag ang beautification ni Lord, hindi pa tapos. Okay? So, tapuson mo, ano mang inumpisahan mo. That's why kung umpisahan mo, be sure nga, in mind mo, ay tapuson mo kung ano inumpisahan mo. Silingan sa Bible, kapag nagsugod kita tuo sa Ginoo, tapuson ta ang aton pagtuo. Tulukan niya bala sa Luke chapter 14, starting verse, Luke 14, pangitaon na natin. Luke 14, alright? Sila sa Ginoo, kapag ka nag-start kita tuo sa Ginoo, tapuson ta. Look at verse 25 and onward. And there went great multitudes of him, and he turned and said unto them, If any man come to me, and hate not his father and mother, and wife and children, and brothers and sisters, yes, even his own life also, cannot be my disciple. Verse 27, And whosoever do not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he had the sufficient to finish it, lest haply, after he has laid the foundation, and is not able to finish it, then all that behold it begin to mock him, saying, This man began to build, and was not able to finish. So, diri sa unang part, sa sini nga teaching ni Jesus, ang ambal niya diri, pag nagsugod kita tuo sa Ginoo, tapuson ta. Kaya nga, sila niya, kapag nagtuo kita, daw nakatulad lang, nag-build kita sa foundation. Pero kung hindi natin matapos, ang ambal sa Bible, people will mock you. People will laugh at you. People will belittle you. So, kung sinuguran naton, wala na buro balikid. Tapuson ta. Anong hambal sa Ginoo? Sino man nagsugod, kag tinapos niya, amo lang na ang maluwas. Dapat tapuson naton ang aton inumpisahan. Hindi kita makapag-discourage. That's why kayo naging request ko si Brother Nonong nga mag-testify diri. Kaya nga, ang natilawan niya, to some of us, wala pa nato matilawan. Pero siya, wala gid siya nag-akusar ni katiting sa Dios. Wala niya gid misinterpret ang Dios. Imagine mo amo na nang indangtan mo, still kumapyot siya sa Dios todo-todo. That's why ang Dios naman ang nagbangon sa iya dungog subong. Ang Dios naman ang nag-bless sa iya return. Ang Dios naman ang nagbalik sa nadula sa iya. Ari pagid ang hambal niya pa.
Or what king going to make war against another king? Sitteth not down first, and consulteth whether he be able with 10,000 to meet with him that cometh against him with 20,000. Or else, while the other is yet great way off, he sendeth an ambassage, and desires condition of peace. Likewise, whosoever he of you that forsaketh not all that he has cannot be my disciples. Siling naman ni Jesus, ari pagid ang example, sang plano, kag paghuman. Sino niya, ang isa ka lalaki, ang isa ka hari, makikipag-away siya sa isa man kahari. Ang iya nga soldado, 10,000 lang, ang kontra niya, 20,000. So dapat i-analyze niya, planohon niya, kung makasarang siya, ang iya army, sang away nga 2:1. In other words, 2 ang kontra, isa lang ang army niya. Pero kung ang army niya, patas-patas lang, 1:1, mahambal siya nga, makipag-peace negotiation na lang siya dito sa isa kahari. Or else, he is in trouble. So in other words, anything inumpisahan ta, tapuson ta lang. So kung nagtuo kita sa Ginoo, tuod-tuoran na lang ang pagtuo. Kaya hindi ka na magbuya-buya, hindi ka na magbiya. Kaya nga, sa likod sinaya, may blessing. Tandaan nyo ni. Pagka may ginasugo sa imong Ginoo, ka may humanon mo, hindi mo na pagbiyaan, kutob nga hindi tapos. Dumduman ko sang una, may isa ko ka friend nga pastor. Ginbutang siya sa isa ka lugar, nagpastor siya, ginbiyaan niya, hilaw pa, hindi pa tapos ang lubraw niya, biniyaan niyang lugar. Kabala ka man natabo? Pagtalikod niya, binubuan sa pagpakamaayo ang inang simbahan. Na-miss niya ang blessing. Pag-transfer niya sa kalugar, hilaw naman, wala niya man gintapos, ang iyaya nga talapuson. Pagtalikod niya, dito naman nagabot ang blessing. How many times daw? 4 times. Paamo-amo na. He misses what God has prepared for him. So listen to me. Kapag ginambalan ka sa Ginoo, hindi ka pa na maglakat, hindi lang anay. Pag nambalang Lord, hindi pa tapos, tapusa. Kung ginplano ka, nagplano ka mo upod sa Ginoo, amo lang kanami, kapag kaplano mo, upod ka mo sa Diyos, bisan mag-inano, hindi ka gid niya, i-turn down. Turn down ka na sa tanan niya tao, tulad ni Brother Nonong, tanan niya, pati pamilya na, bata niya, mga kaputod niya, turn down siya, pero wala lang. Isa lang ka persona ang nag-alay-ay saya. It's God. So kung nagplano ka, upod sa Ginoo, tandaan nyo ni, God will help you. He will work through you. May palakpakan din natin ng Ginoo. Siya ay faithful na hindi gin magbiya sa kada isa sa aton. And then, of course, the last but not the least, hindi ka lang ya mag-start sa malipayon, hindi ka lang magplano upod sa Ginoo, hindi ka lang mag-start sa right decision, kag right motivation, hindi ka lang ya mag-determine nga matatapos mo. Kaya ang last thing, if you lack these things, you will never finish ang imo ya nga talaposon. Ang last, nga isi-share ko lang sa inyo is, you need to be empowered by the Holy Spirit this year. Now, ano nga ba sa Bible, ha? It's not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Na-share ko ni siya sa some of it, na-share ko ni siya during the prayer meeting, and we are blessed by the presence of God. Sabi ko sa ilam ni, si Zerubbabel, ginambalan sang Ginoo nga mag-build sang temple. Nagabot ang tinion niya, na-discourage siya, kaya nga halos tanan nga mga forces nag-oppose sa iya. Nag-oppose sa mga Hudyo. Ginambalan sila sa Ginoo through kay Cyrus, kag kay Darius, nga magpatukod sa bag-o nga templo, ikaduha nga templo. And, nag-start sila patukod sa templo, the fact si Nehemiah nagkumpleto sa ang ginatawag nga wall. Sa nakumpleto na ang wall, pero na-delay ang pagtukod nila sa templo. So, here comes the prophet,
like si Haggai. Sila ni Haggai, tanawan nyo bala ang inyo balay. Ang inyo balay are mga bato. Ang inyo balay ay mga stones. Ang inyo balay ay konkreto. But look, sila niya napabayaan ninyong templo. That's why sila niya, kung pabayaan yung templo, sila niya, ang blessing mapapalayo man sa inyo. Nga, ano natabo? Sila yung isang Ginoo sa ila, true kay Haggai, ang inyo mga blessing daw ginasulod nyo lang sa bulsa nga lubot. Daw nagakadto sa wala ang inyong blessing, wala sa ginakadtuan ang inyong blessing because you neglect the house of God. So, encourage sila ni Haggai. Sila isang Ginoo sa ila, true kay Haggai, silver and gold are mine. Hindi ka mo magkabalaka sa galastuhon, sa kansan, basta proyekto sa Diyos, ang Diyos siya ang mag-sustain. And hindi pa nakontento ang Ginoo, ginpadala niya pa si Zechariah. Sila ni Zechariah kay Zerubbabel, sila niya, it's not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. In other words, the Holy Spirit Himself will work through you. The Holy Spirit will give you strength, will give you the stamina, will give you the power to do it. He will work through you. Ano man ginapahimo sa inyo sa Ginoo, ano man ginaplano ninyo sa inyong tuig, God can help you through the empowerment of the Holy Spirit. Kaya nga, it's not you who will complete it, but it is through the power, the strength of the Almighty God, ang power sa Holy Spirit. Now, tandaan nyo na may nag-share sa akon, sila niya, luyag ko maghimo business, pero pagkaaga nga na, ito ginatamad ako. Now, listen to me. If the Holy Spirit empowers you, tandaan nyo ang imo ginaplano, He will supersede that. Ang imo luyag nga kontakon, ang Lord man mismo ya ang makapamit sa imo dayon. And then He will give you the wisdom and the understanding. Tandaan nyo kapag buta ka sa balaan ng Espiritu, pag buta ka, the Lord will give you the wisdom. Medyo bulago niya na yung duwa ka bata, kaya nagakamog na sila nga duwa. Okay.